Batay sa isang pag-aaral, hindi lang Metro Manila kundi maging iba pang malalaking lungsod sa Pilipinas, posibleng makaranas din ng krisis sa tubig pagsapit ng taong 2025. Dapat daw umaksyon na ngayon pa lang ang gobyerno, lalo't kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nanganganib sa banta ng climate change. May report si June Veneracion. Paano yung iba? Paano yung iba? Doon nasa dulo para hindi kawawa naman yung iba. Sa gitna ng problema sa tubig sa Metro Manila, lalo pang uminit ang debate kung sino ang dapat managot at kung sino ang may pagkukulang. We are responsible for this situation. Ang mandato po ng supply talaga ay kumbaga sa pamahalaan. Malaki ang responsibility ng MWSS as the regulator dito sa issue na to. Pero sa akin, management to and it was not managed well. The government's fault because we are responsible to source new water sources. Sabi ng Manila Water, ang sinusupply nilang tubig, hindi na raw makasabay sa pangangailangan ng kanilang mga customer. Ang dati raw kasing demand na 1,600 million liters per day, nasa 1,750 million liters per day na sa kasalukuyan. Sa pag-aaral ng De La Salle University School of Economics noong 2015, ang water shortage na naranasan sa Kalakang, Maynila, hindi malayong maranasan din sa iba pang pangunahing syudad sa bansa pagsapit ng 2025 dahil sa pagtaas ng demand ng tubig at kung hindi aaksyon ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Sa nasabing pag-aaral, tinukoy daw ng NWRB ang 7 pangunahing syudad sa bansa na makakaranas ng pagtaas ng demand sa supply ng tubig sa susunod na 6 na taon dahil sa lumolobong bilang ng populasyon. Ang Metro Manila, Metro Cebu, Zamboanga City, Davao City, Bacolod City, Cagayan de Oro City at Baguio City. Halos ganito rin ang nakita sa hiwalay na pag-aaral noong 2017 ng University of the Philippines Los Baños na pinondohan ng NWRB. Lumabas na 4 na rehiyon daw sa bansa makararanas ng matinding kakulangan sa supply ng tubig pagsapit ng 2025. Ang Central Luzon, Southern Luzon, Cagayan Valley at Bicol Region. Ayon sa Presidential Decree 424, ang National Water Resources Board o NWRB ang naatasang mga siwa sa wastong paggamit ng water resources ng Pilipinas. Ito rin ang may kapangyarihang magrepaso at mag-aproba ng mga plano at programa kaugnay ng tubig ng anumang ahensya. Kasunod ng 2017 study ng UPLB, sinimula ng NWRB na magplano ng National Water Security Roadmap para tukuyin ang pangangailangan ng tubig ng bansa sa mga susunod na taon. Sa ngayon, hindi pa ito tapos. Nag-conduct kami ng based on mga initial review ng mga reports, nag-conduct kami ng focus group discussion, inviting other experts to provide also input discussion on the National Security Roadmap. Sa ngayon po, we are finalizing yung mga recommendations that will be maging parte ng proposed strategies and recommendations. Sa pagtataya ng Movement for Water Security, tataas ng 40% ang demand ng Pilipinas sa tubig. Higit sa supply nito pagdating sa 2030. Kailangan daw itong paghandaan ng maigi, lalo na't ang Pilipinas daw ay isa sa mga bansang lubhang nanganganib sa epekto ng climate change. Ang nakababahala, 93% ng epekto ng climate change nakatali sa problema sa tubig ayon sa pag-aaral ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. June Veneracion, GMA News.